Hello guys! Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Site One. Welcome back sa aking channel. Sa ngayon guys, nandito ako sa bahay. So nakatapos na akong maghugas ng plato, nakapagluto na ako, kumain na kami. So ang oras ngayon ay alas 7 ng alas 7:30 na ng gabi dito. Pero sa labas, sobrang liwanag pa po. Ganyan po dito sa Sweden. So, guys, kumusta na kayo? Unang-una guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa panunood ng aking reaction video. Pero pasensya na kayo kung sakaling ako ay nakakapagsalita ng hindi nyo nagugustuhan. Hindi ko yun sinasadya. Minsan talagang minsan ewan ko ba kasi kung ano kasi yung nakikita ko, yun ang nasasabi ng bibig ko, yun guys. But anyway guys, ang ating pagkukwentuhan ngayon ay kasi sa tuwing mapapanood ko si Nanay Ansing, between Nanay Ansing at Ate Nida ay nakaka-proud si Ate Nida at si Nanay Ansing naman ay nakaka-stress. So ayun guys, ngayon pag napapanood ko sila, kasi lahat na video ni Daddy Frankie talaga pinapanood ko, sa lahat na mga pinapanood ko na mga vloggers, isa si Daddy Frankie sa aking paborito. At nasubaybayan ko na siya matagal na, noon pa, kay Kuya Bal pa lang siya, nagsisimula pa lang siyang mag-vlog, ay nasubaybayan ko na siya at nakasubscribe na ako sa kanya. So, ngayon guys, pag nakikita ko kasi si Nanay Ansing, di ba si Nanay Ansing masyadong demanding si Nanay Ansing at kung ano-ano na lang yung mga hinihiling kay Daddy Frankie, parang yun nga sa vlog kong nakaraan ay sabi ko walang kabusugan si Nanay Ansing, hindi siya nahihiya. Siguro kumbaga nakikipagsapalaran siya, parang ganun ba? Parang nakikipagsapalaran siya, kung bigyan siya, salamat, kung hindi naman siya bigyan, parang magpapasensya na lang siya. Wala naman siyang magagawa guys. Actually hindi naman talaga siya yung beneficiary, kaya kumbaga hindi naman siya dapat yung tulungan. Pero mababait talaga yung mga nanonood kay Daddy Frankie at naaawa rin siguro kay Nanay Ansing. Kaya ayun, binigyan siya ng pambili ng yero, pambili ng baboy. So at mayroon pa siyang hinihiling. Sa tingin ko, sa klase ng ugali ni Nanay Ansing, para nga siyang walang kabusugan. Pag naibigay na yung isa, maghihiling na naman siya ng isa. Pag naibigay na naman yung isa, iba na naman yung kanyang hihilingin. So ayun nga, wala siyang kabusugan. Kaya minsan parang nakakatakot pumunta kay Nanay Ansing. Oo, parang nakakatakot pumunta sa kanya dahil sa ayun nga, marami siyang hinihiling na hindi naman dapat siya ang tinutulungan. Kasi may asawa naman siya, yung asawa niya nga sugarol. So yun ang hindi maganda. Pero mababait talaga, tayo talaga mga Pilipino, may mga ano talaga tayo, yung parang maawain talaga. Pero minsan ako guys, maawain din ako, pero kapag yung parang pang-aabuso na rin yung ginagawa, hindi na ako naaawa, kundi ako ay naiinis na. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Kasi sabi ni Nanay Ansing, motor daw para may panghanap buhay daw, para mapakain niya si Kuya Oliver. Pero Nay Ansing, sa totoo lang, hindi ko talaga binawasan yung pera niya, kasi nung una yung usapan natin yung bahay na gagawin kay Kuya Oliver, doon ko sana talaga inilalaan yung pera na yun, yung titirahan niya na sarili niya. Kung ibibili natin ng motor, sa totoo lang yung 180, kulang na kulang pa po yan sa gagawin nating bahay niya. Hindi naman siguro maubos yun, Daddy Frankie. Kwarto lang naman, saka kung maliit na kusina, saka CR kasan siguro yun. Mag-isa pa lang naman niya. Pag nakapag-asawa na siguro siya, doon na palalawakin yung titirahan niya. Paano kung maubos na yung pera niya? Paano pa natin palalawakin kung ibibili ng motor? Siyempre, saka na natin isipin yung ngayon, yung hinaharap muna. Ang isipin natin. Yung pagkain ba? Ang ng pagkain. Diba, Daddy Frankie? Ang mayalaga yung hinaharap, yung makakain.
mayapag sa mga mesa. Nakita mo lang yata yung binigay kong motor eh. Siyempre, isa na yun. Daddy Frankie, saka nakita ko yung motor na binigay mo, nakita ko yung motor namin. Ay, gusto ko tumatagas yung langis. Ay, gusto ko naalala kita. Eh, si Daddy Frankie, sabi ko. Yung hindi umihiling, binagyan niya. Yung umihiling, hindi niya bigyan. Sabi ko. Ano masasabi mo doon, Kuya Oliver? Wala. No comment ka. Nagpapabili ng motor yung kapatid mo. Hindi bumili. Bumili siyang bahala siya. Ano sabihin mo Hindi tulungan mo ako Wala naman akong pera. Mayroon, naktago. Ano masasabi mo, Kuya JJ? Motor pa naman ang hiling ni Ansing. Ha? Motor ang hiling naman niya, Daddy Frankie. Motor ang hiling ni Ansing. Kaya nga, anong masasabi mo doon? Saka pa lang yung mga motor. No? Pero okay lang yan. Unti-unti magiging maayos din. No? Tanggol. May kausang ko lasing. No? Okay. So, okay na to? May mga bigas pa naman kayo, di ba? Meron. O, meron. So, sure ka tayo may bigas pa? Meron pa yun. Dalawa lang naman kayo kumakain eh. Matagal. Eto, itago nyo tayo, ha? At tayo mamakan. Hindi kumakain tatay mo? O, ako lang kumakain. Alak lang. Inuman da. Ay, paano siya mabubuhay kung hindi kumakain? Alak. Sa alak sa nabubuhay. Ay, baka sunod na buwan, ikaw naman ay papaduktor dahil inom ka na inom ng alak. Malayo yun. Tay, kumain ka ng kanin, ha? Huwag ka, padasal-dasal ka pa. May inom ka naman, inom na inom. Masali mo lasing. Padasal kami ng 26. Oh. Sinabi ko lang na inom ng inom, nag-sign of the cross. Tayo sa Daddy Frankie. Bakit? Nagbigay ng grocery. Ay, ang bait ni Ate Nida. Ha? Yan ang gusto ko kay Ate Nida, mga kababayan. Marunong siyang marunong siyang magpasalamat sa mga tao. Di ba? At saka ito yung nagustuhan ko dito, mga kababayan. Hindi siya kagaya na iba na basta. Manamo sa Lahat naman ng mga beneficiary natin may kanya-kanyang behavior. Pero kakaiba rin si Ate Nida. Pero wag po kayo mag-alala. Hindi namin susukuan, hindi namin titigilan. Kumbaga, nandyan tayo lagi nakagabay. As long as sumusunod sila sa mga payo natin. No? Nida, ano masasabi mo sa mga viewers natin? Natutuwa sila kasi napakabait mo daw. Salamat na lang sa bigay. Oo. Yun lang. Basta yun lang ang mission namin ngayon, Ate Nida. Makainom ka ng gamot sa tamang oras panahon. Ito, yung binigay ko sa'yo kahapon. Ang mahal-mahal niyan, pinahid. Pagkatapos mo maligo, ipahid mo. Hindi sa pulsa. Yan. Ah? Pulsa ka ba? Lahat ng piklat. Hindi na yung matatanggal. May pulsa ka? Mapawisan nga Oh, pinapawisan ka na. Ba't ka pinapawisan? Ewan, pasmado siguro. Hindi, sa init ng panahon. Bakit may pizza ka sa... Meron akong pizza sa... Kailan? Ewan ko kung kailan. Bago pa lang. Bago pala pati Mga 2 araw. Wag na! Malapit dun sa may pitan. Pagbubukaw. Para alam ko gagawin ko, matulungan kita. Dito nga. Tinitingnan lang namin eh. Wag na! Pero masayahin na si Ate Nida Ang ngayon. lapit-lapit kaya dito. Dito. Saan? May bustag mo. Saan? Tanggalin mo yung tuwalya. Tanggalin mo yung tuwalya. Hindi naman bubuksan. Saan banda? Ay, supod sa. Diyan, dyan ng mata. Ay, to. May mata? Oo. Malaki, maliit. Siyempre, balbal niya mata. Pahingin bote. Tusukin natin ang bote para Hindi. Ay, oo nga pa. Upay yung pambiling buti. Ay, pambiling buti. Kailangan mo pera? Magkano kailangan mo pera? Hindi. Sabi ko lang. Naman si Tate Alisto. Para tayo manalo ka ng kwarta. Oo. Ay, bibigyan kitang pera. Hindi. Para hindi ka ma-stress. Hindi na. Hindi. Hindi na kasi may grocery na. Hindi. Paano pag hindi ako nakabalik? Baka may gusto kang bilhin. Wala na. Kahit gagalong-galong po. Ha? Kasi bilhin ko. Siyempre, para pang ulam. Bili kang galunggong, Hindi na. pata, liempo. Ay, hindi ako naggaganon. Ano? Kawawa na nga ako sa bingbang. Magaganyan pa. Ha? Kawawa ka sa? Beng bang. Bakit kawawa ka sa bimbang? May bumibingbang ba sa'yo rito?
bakit ba ganun yung bunganga ko? Tay, bakit ganon sinasabi niya? May nag-iigar ba sa kanya dito gabi? Pasmado. Ha? Wala. Yung totoo, Tay. Bakit sinasabi niya? Snart börjar videon. So anyway guys, at ito naman si Ate Nida, iba naman siya. Nakakatuwa siya. Oo. Nakaka good vibes siyang panuorin si Ate Nida. At hindi siya mapagsamantala. Minsan nga binibigyan na siya ni Daddy Frankie, pero ayaw niya pang tanggapin. So hindi siya mapagsamantala na tao. At saka nasa aura ni Ate Nida yung kanyang kabaitan. Ano lang siya, yung parang masayahin lang talaga siya. Killjoy siyang babae. Masayahin siya. At sa tingin ko, mapagmahal siya talaga. Mapagmahal siya sa mga kapatid at saka sa magulang. At saka parang maganda siyang kaibigan. Kasi nga, killjoy siya, palatawa, marunong siya mahiya, hindi siya mapagsamantalang tao, bagkus na meron siyang nakaraan sa kanyang pagkatao. Hanggang ngayon ay umiinom siya ng gamot, pero marunong siyang mahiya. Si Nanay Ansing walang naging problema sa buhay niya, 'di ba? Pero parang mas aywan ko. Guys, si Ate Nida hanggang ngayon umiinom pa rin ng gamot, pero marunong siyang mahiya, marunong siyang magpasalamat, may kabusugan siya, ayaw niya na minsan tanggapin, binibigay na sa kanya, pero ayaw niya pa rin tanggapin, at ibang-iba talaga. Kaya minsan kapag nanonood ako guys, pinagkukumpara ko talaga silang dalawa. Natutuwa ako kay Ate Nida, at nabubwisit naman ako kay Nanay Ansing. Si Ate Nida, kahit nga bulok-bulok yung kanyang bahay, wala siyang higaan, wala siyang lagayan ng damit, pero hindi siya humihiling kay Daddy Frankie. At oo, nakakatuwa siya. Alam mo, siya yung magandang maging kaibigan, yung katulad ni Ate Nida. Masarap siyang maging kaibigan. Killjoy siya, hindi siya mapagsamantalang tao. Oo. At saka, basta, masaya ako kapag pinapanood ko si Ate Nida. Parang paulit-ulit ko pa yan pinapanood minsan guys. Kapag yung mga naging magsimula pa si Ate Nida, lalong-lalo na yung binubugbog niya si Kuya Rizky. Ayun, talagang kahit yung inahabol niya yung cameraman, tawa ako ng tawa doon. Yung mga nakalipas ba, yung first day na pinuntahan siya ng Team Daddy Frankie, yung mga video na yun, pabalik-balik ko talaga yun pinapanood, tawa ako ng tawa, lalo yung hinahabol niya Ate Nida yung cameraman ni Daddy Frankie. Diyos ko, magkandahagal pa ako kakatawa. Pero ngayon, tingnan mo sa Ate Nida, wag niya lang ihihinto talaga yung gamot niya. At sana lahat na mga natulungan ni Daddy Frankie ay wala nang bumalik sa mga nakaraan nila. Sana tuloy-tuloy yung kanilang paggaling. Ang hindi nga lang alam mo, mas maganda sana kung doon sila kay Daddy Frankie, pero yun nga, napagbawalan na rin si Daddy Frankie mag-accept ng mga doon. So hindi na nagiging shelter yung pinagawa niyang shelter. Parang tambay-tambayan na lang yon, parang meeting-meetingan. Kasi ang laki-laki, di ba? Ang ganda pa, ang laki pa ng TV na binili ni Daddy Frankie doon. Pero kailangan talagang sumunod sa memo na ibinigay sa kanya, kasi para hindi talaga magka-problema. Kasi kapag hindi sumunod, talagang magkaka-problema si Daddy Frankie. So ayan, sa lahat na vlogger, talagang si Daddy Frankie yung talagang aking palagi kong pinapanood. Tapos si Kati Kram, si Kati Kram, yung mga pinapanood ko. Meron pa akong iba na kapag natapos ko nang mapanood si Daddy Frankie at saka si Kuya Tikram, ayun, si Sweet Mary, ayan, pinapanood ko sila. Gusto ko kasi guys yung mga nagbablog na walang away-away na mga ganun, walang mga siraan, yung wala bang mga maraming intriga, yun ang maganda, yung mga ganon.
nakakainis naman kasi kapag yung pinapanood mo puro away dito, away kung sila din naman yung nagre-reaction video, tapos sila din yung nag-aaway-away, minsan panoorin, kaya mas maganda talagang panoorin ito si Daddy Frankie, si Kuya Tikram, at saka mayroon pa akong isang pero kapag yung talagang walang-wala na akong mapanood, naubos ko na lahat ng mga pinapanood ko. Ayun, kapag dumaan sa aking page, yung kanilang video, pinapanood ko na rin yung mga videos nila. Oo. Pero kapag yung topic nila ay puro away-away, parang parang pinapast forward ko na kasi nga hindi ako guys mahilig makipag-away kasi malas sa buhay yun, yung palagi kang nakikipag-away, malas sa buhay yun. So ayaw ko ng away-away, kaya nga kapag gumagawa ako ng content, as long as kaya kong maiwasan na magsalita ng hindi maganda, iniiwasan ko talaga. Pero may pagkakataon talaga sigurong nakakapagsalita ako ng hindi rin maganda. So pasensya na talaga kayo guys, pasensya na, kaya hindi ko yun sinasadya. Talagang kung ano lang kasi yung nakikita ko, yun ang talagang lumalabas sa bibig ko. Katulad kay Nanay Ansing, nakakainis talaga yan si Nanay Ansing. At si Ate Nida naman ay nakakatuwa siya, good vibe si Ate Nida. So yun lang guys ang aking kwento for today, at sana lagi po tayong nasa mabuting kalagayan. At shout out sa iyo Daddy Frankie, at hindi ko mahanap-hanap yung iyong Gcash kasi marami kasing nagpapanggap Minsan nagtanong ako sa isang tao tapos hindi naman pala yun yung number ng Gcash mo, kaya mabuti na lang kamo hindi ako nakapagpadala doon sa number na yun. So sana nga guys, suportahan nyo yung aking channel para makatulong din tayo sa mga beneficiary ni Daddy Frankie, na kung kanino man na kung may sobra tayong pera, siyempre hindi lang naman si Daddy Frankie yung pinapanood ko, kahit sila Kuya Tikram, ganon, pinapanood ko rin siya, at nakasubscribe din ako sa kanila. So ayun guys, maraming salamat po sa inyong lahat, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, iniimbitahan ko kayong isubscribe ang aking channel, at pakisuportahan nyo po at pakipindot nyo ang bell button para po updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Guys, nandito ako sa bahay ngayon, kaya ako ay naka-headband, at sa ngayon medyo malamig pa dito sa amin, pero malapit ng mag-summer. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next video. Bye-bye.